Bakit ganito ang tingin ng maraming tao sa trabaho? Alam niyo po ba, ang trabaho ay napakasayang bagay. Kung alam lang natin ano talaga ang trabaho mula sa salita ng Diyos. I'm just so thankful to God na nagkakakita-kita tayo ngayon. Purihin ng Panginoon Diyos. Aaminin ko sa inyo, halong-haluho yung pakiramdam ko. Hindi ko alam paano ko express sa Panginoon Diyos yung pasasalamat ko na magkita-kita tayo ulit. Kasi it's a great joy to really celebrate and worship the Lord together. And I know you did not come here just for us to see each other. Alam ko naparito kayo because we want to celebrate God's goodness in His very presence. Amen? Kaya po, excited po ako kasi alam niyo ba sa Acts, the Christians were always excited. Lagi silang excited to gather in the temple and house to house. Every day. Ang sarap po ng pakiramdam. So ngayon po, nagsisimula tayo ng ating bagong series at napakaganda ho nito kasi it has something to do with work. And in fact, kaya ho napaka-importante itong ating series na ito kasi marami pong apektado dito. Finances, apektado. Relationship, apektado. Pati ho yung ating mental na kasalagayan, apektado dahil sa trabaho. Hindi lang yun, iba, emotional, apektado. Ang daming naapektuhan pagdating sa trabaho. Maraming bagay, ang mga katanungan na marahil sasabihin, paano ba ako magtatrabaho nang nagpapahinga ako? Di ba? Yung meron akong pahinga sa puso na hindi ako stress, hindi ako punong-puno ng anxiety. Na marami sa atin, parang naging kinakabahan. Paano kung mawala na kami ng trabaho? Kaya, paano? Ano bang bagay na ito? Kaya ang ganda, tinan niyo po, finding success and meaning in the routines of life. Para matagpuan natin ang totoong, yung kabuluhan ng ating buhay. Now, listen. Pag pumasok po sa inyo ang salitang trabaho, ano talaga ang nararamdaman ninyo? Kunyari kung nag-iisip ko, trabaho, pag narinig yung trabaho, ano talaga pumapasok sa isip ninyo? Ang iba ay, hindi pa ako nag-iisip, pagod na ako. Di ba? Pagod ka na kagad eh. Narinig mo pa lang, trabaho! Ay, ayoko na, pagod na ako. Yung iba, ganyan ang pakiramdam. Alam niyo po ba, ang trabaho ay napakasayang bagay. Kung alam lang natin ano talaga ang trabaho mula sa salita ng Diyos. Now, pag pinag-uusapan natin ng trabaho, hindi lang natin pinag-uusapan yung nagtatrabaho sa opisina. Kasama dyan ang mga estudyante, kasama dyan ang mga may bahay. Makasabi nyo, ako may bahay lang ako. At least may bahay ka. Di ba? Yung iba nga, asawa na sila, wala pang bahay. Yung iba naman po ay isip nila, kasama doon yung trabaho na nag-oopisina o kaya kasambahay, kung ano-ano. Lahat ng uri ng responsibilidad na kung saan pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasama sa tinatawag nating trabaho or work. Nagkakaintindihan tayo. So yung pang bagay na yan ay napaka-importante at napakasarap kung ito po'y napapaloob sa tinatawag natin at naintindihan natin mula sa Bible na sa tinatawag na PCW. Pakisabi mo sa katabi mo, PCW. Ano yung PCW? Ngayon, kung gusto mo naman sa Tagalog, puro P lang. Peace. Parang rest in peace, ganyan. Di ba? Parang, ano ito? Anong ibig sabihin nito? Una, ito ay plano ng Diyos. Ito ay panawagan ng Diyos. At ito ay pagsamba sa Diyos. Sa madalit salita, plano ng Diyos, ito ay panawagan ng Diyos or call of God or worship of God. Nga, bakit po importante ang bagay na yan? Kasi sa tingin ng maraming tao na ang trabaho ay sumpa. Kasi maging sa pag-aaral ng mga sa kasaysayan, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ang isip nila na ang trabaho ay ginawa ng quote-unquote ng mga Diyos-Diyosan para wala silang gagawin. At ginilikha ang tao para sila ang gumawa ng mga trabaho. Ang tingin nila ay alipin. Pero hindi nila napansin at maraming tao kapag hindi nila naunawaan yung biblical principles ng trabaho, hindi sila mapapalaya sa pakiramdam ng pagiging burnout,
Sa pakiramdam ng pagiging anxious, sa pakiramdam na palaging pagod na pagod sa buhay at parang walang nangyayari sa buhay. Kaya po ang trabaho ay mahalaga. Hindi lamang po sa iyo, hindi lang sa ibang tao, kundi higit sa lahat sa Diyos na may likha sa atin. Nagkakaintindihan po? Kaya wag nating ikasama ng loob ang bagay ng trabaho. Your work matters. My work matters. Bakit? It matters to God. It matters to you. It matters to every one of us. Nagkakaintindihan? Kasi sa isip natin, para magkaroon ng saysay ang ating trabaho, kailangan tayo ay may mataas na parang posisyon sa buhay. Kailangan tayo may-ari ng malaking negosyo. Kailangan meron tayong gumatatag ng mga white-collar jobs. Kailangan tayo ay merong malaking kinikita. Yun ang inaasahan natin. Kapag ang trabaho natin ay, ako ay isang asindero lamang. Asindero, yabang naman ito. Nagtitinda ng asin. No, kapag ako ay isang parang yan nga, nagtitinda ng balot, o kaya naman ako ay nagtitinda sa palengke, parang iniisip na kagad, ang baba naman ng aming buhay. Kasi nga, mali ang ating pagkaintindi sa pananaw ng Diyos when it comes to work. Ang totoo, sa mata ng Diyos, sa plano ng Diyos, ikaw ay, yung trabaho mo, kahit ano pa man yan ay mahalaga. Bakit? Because you and I matters to God. Are you following? Importante ka sa Diyos, kaya yung binibigay sa atin na gagawin ay importante rin sa Diyos. Kaya lang, kag hindi natin nakita yun, sisiguraduhin ko laging pakiramdam natin para tayong sinumpa. Now, ito po ang bagay na aalalahanin natin palagi. Balikan natin yung plano ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos mula pa sa sinumula? Sabi ng Bible, napakaganda, then God said, let us make man. Look at the words. Make man in our image. Gawa tayo ng nilalang ayon sa ating wangis. At sabi ganoon, according to our likeness. Anong gagawin? Anong gagawin? Para umawit sa akin at sabihin, napakaganda ko at napakadakila akong Diyos. Ganun po ba? Ano sabi? Para sila ay magtipon-tipon at sila ay magsasabing, purihin ang Diyos. Ganun ba? Kaya pag tinanong mo yung mga tao, anong gagawin natin sa langit pagdating na araw, mag-aawitan lang tayo sa Panginoon Diyos. Pansin nyo, ang layo-layo sa pananaw ng Diyos. Ang sabi niya, that they will rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, over the livestock, and over all the earth, and over every crawling thing that crawls on the earth. Ano sabi niya? Ito ang trabaho nyo. You are to rule. You are to manage. You are to make sure that everything is in order. Nagkakaintindihan? Hindi niyo ba napansin that we are representing God to do all this creation? Yun ang nais ng Diyos. Naintindihan po? Kaya, amazing ang trabaho ng Diyos. And listen to this. Ano ang image si God? Ano ba ang tingin nyo sa Diyos? When you look at, if we are created in the image of God, anong image ng Diyos? No, listen, tingnan nyo po ang image ng Diyos. Sa Genesis 2, tingnan si God. And the Lord God formed man of dust from the ground. Tingnan nyo ha, para siyang eskultor. Willing to dirt his hand. Parang nilagay sa lupa, para ano? Para iporma yung tao. Hindi siya yung parang diring-diri sa lupa na wag, hindi. Diyos ako, no? Let there be man. Ganun na lang. Hindi. Talagang he took some dust or sabi natin lupa or soil, pinorma pa. Parang isang eskultor na willing na marumihan ng kamay. Nagkakaintindihan? Kaya maraming tao ngayon takot nang magpadumi ng kamay dahil inisip nila yung trabaho na yan na hindi mabuti. Now, balik tayo. And sabi, and the Lord God planted a garden. Ano na kayo nalalarawan ninyo? Hardinero. Ang sipag ng Diyos. And sabi, tingnan niyo pa, and out of the ground, the Lord caused to grow every tree that is pleasing to the sight and good for food. Biro niyo, lahat ng klase ng puno, handang itanim ng Diyos. Talagang, no, tingnan niyo pa, and out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky. Ilan ang hayop na mai-imagine niyo? Di ba? Hindi lang aso, hindi lang pusa, may leon, mayroong pang tigre, tapos iba-ibang klaseng pusa pa yan. May malaki, may maliit, may linya, may tutuldok.
Ang dami ko, Lord, grabe naman ang creativity ng Diyos. Tapos, ang tingnan niya, hindi niya inutos, let there be lion. Hindi ganun. Ang sabi niya, He formed every beast, every bird. Now, ilang ibon ang kaya mong, mapangalanan? Sa dami ng ibon ng Japanese school, grabing sipag naman ng Diyos. Tapos, tingnan niya pa, ang sabi niya, so the Lord caused a deep sleep to fall upon the man and slept. And then He took one of his ribs. Para pang doktor. Pero para operahan si Adan, nilagyan pa ng anesthesia. So ito kagad, parang oops. Sabi niya, wow, parang doktor din. He fashioned the woman. Tingnan yung karugtong niya, no? And sabi niya, and fashioned into a woman. Ganun kasipag si God. Now, if we are created and wired, if we are created and wired according to the very image of God, tandaan ninyo, kapag hindi tayo nagtatrabaho kapareho ng Diyos, hindi tayo kailanman magiging masaya. Hanggat hindi tayo nabubuhay ayon sa ating disenyo, ayon sa disenyo ng Diyos para sa atin, walang totoong kalayaan. Kaya pag ang tao tatamad-tamad at walang ginagawa, lalo silang nagiging bored sa buhay, lalo silang nawawala ng gana sa buhay. Maging kapag nagtatrabaho at hindi binibigay ang kanilang buong makakaya. Subukan nyo magtrabaho, hati-hati ang ating utak. Hindi tayo makakonsentrate. At kung sakali man, litong-lito tayo, lalo na ngayon, na isinihikayat ang mga tao na magtrabaho na tinatawag nilang multitasking. And habang nagmo-multitask ang tao, lalo namang gulong-gulo, lalo namang hindi sila makapag-perform ng maayos dahil kalat-kalat ang kanilang mga utak. Kasi we are not meant to be that way. We are meant to give our whole heart whenever we work. Yun ang ating Panginoon Diyos. Kaya marami ang di maintindihan bakit ako nabobor, bakit ako tinatamad, bakit lagi akong galit, bakit ako naiinis sa buhay, bakit ang pagod ang pakiramdam ko. Because we are not living according to our design. It was God's plan for you and me to work, not only just to work, but to work with all of our hearts. Nasusundan po? Kaya yun pong paalala ng Diyos. And look at how hardworking our God is. My Father is working. Until now, I myself am working. Ang sipag. Biro nyo, nagtatrabaho pa rin ng Panginoon Diyos. Para kanino? Para sa atin. Yan ang ating Panginoon. At hindi lang ito mapapansin nyo tungkol sa ating Panginoon Diyos. Kaya ulitin ko, tandaan nyo ito. Work is not something, yung blessing na yan, yung work na yan, is not something external, yung blessing na yan. It is an inside-out expression of our freedom to God that we are wired to do. Freedom to do na, kung ano yung tayo, yung expressions natin. Kaya if you are not working according to what God designed you to be, hindi tayo magiging masaya. Kaya, kapag hindi natin nakikita yun, that how God created us, and we're created in His image, and we're not willing to give our everything, for sure, you will always be bored. Uuwi ka sa bahay na pagod, at pagdating ng Lunes, Lunes, nang una tayong nagkita. Pero nakakatamad. Bakit? Kasi nakalimutan mo, you are an image bearer of God. If we do and reflect the very image of our God in our work, whatever it is, yung Diyos, i-bless ka, kaya it's a blessing, not a curse. Nakakaintindihan? Pakisabi sa katabi mo, you are blessed. Kung may trabaho ka, you are blessed. If you're studying, you are blessed. And paano kung hindi ako nagtatrabaho? Paano kung wala akong trabaho? You are still blessed because today, you will pray to God that God will open doors of opportunity for you to work. Amen? Huwag kang pumayag na wala kasi you are designed to work. Huwag kang papayag na hindi lumabas yung design kasi gusto ng Diyos sagutin. Sabi niya ng Lord, pag nag-pray ka according to His will, He will answer you. Yun ang nais ng Diyos. Kaya nga, alam nyo, ang daming blessing pagdating dito. Tingnan nyo pa po, balik tayo sa Genesis, sabi niya, therefore, let us make mankind in our image. Kaya tingnan nyo po, ano us? Our. Bakit po? Because this is a triune God. It is an expression of what? Tingnan nyo yung nagtatrabaho ang bawat isa, not competing with one another, but
faithfully accomplishing the roles that the roles they have in the triune God, in the Godhead. Ganon din ang larawan na nakikita sa atin. Every time we work na walang kompetensya, nagtatrabaho tayo together for one mission, for one goal, at talagang meron tayong gustong buuin. Ang saya ng atmosphere. Kaya lang tayo nawala doon kasi nabuhay tayo sa kasalanan na puro makasarili. Dahil alam niyo yung makasalanan, naging conscious sa sarili, nakalimutan na yung kanilang pagiging isang katawan. Nakalimutan na we are designed differently. We are designed with different strengths, with different giftings. Para saan? Para tayo magtulungan at mag-angat. Para ma-reflect ang triune God. Pero hindi ho mangyari. Bakit? Nakalimutan natin yung plano ng Diyos. You and I are blessed to have work dahil yan ay plano ng Diyos. Hindi niya binigay sa aso, hindi niya binigay sa elepante, hindi niya binigay sa ibang hayop, sa atin niya binigay. We are specially designed by God to represent Him. Are you following? Pakikalabit mo yung katabi mo. Kapatid, you're blessed. Bakit? God planned you to represent God. Kahit saan tayo naroon. Kaya nga, let your light shine that they may see your good works and glorify God in the day of visitation. We represent God to all the creation, maging sa mga hindi pa sumusunod kay Jesus Christ. And I pray that every time na makita nila the Christian ka, sabihin nila, ang bait ng Diyos dahil kung hindi ka namin kasama sa trabaho, paano na ang aming kumpanya ngayon? Work matters to the Lord. It's not a curse, but a stewardship to live out. Ito po ay isang pagtitiwala ng Diyos sa atin. God trusted you. And that alone is a great blessing. Yung pagkatiwalaan tayo ng Diyos, sobrang blessed tayo. Ang daming tao hindi mapagkatiwalaan. Kaya for God to trust us, to entrust with us yung isang bagay na pinagagawa niya pa sa atin, it's a great blessing. Kaya sa opisina, matakot kayo pag hindi nagtitiwala ang boss sa inyo na hindi kayo binibigyan ng trabaho. It only shows na wala siyang tiwala sa inyo, kaya kuha siya ng iba. Kaya pag-pray natin na pag may trabaho, dahil makikita nilang katibayan ng Kristo sa atin, tayong hahanapin. Isipin mo si Jesus Christ, karpintero, hindi niya pinili maging nakaupo sa palasyo. Bakit? He is a hard-working God. Kaya yun din ang ating panawagan sa Diyos. You are planned to work like God. Hallelujah! Kaya naman, ang pangalawa, ano sabi sa atin? We are called as call of God. Ito ay panawagan ng Diyos. Kaya nga po, maraming tao, hanap sila ng pahinga. Bakit? Kasi hanggat hindi sila nabubuhay, sa panawagan nila, lagi silang magpapahanap ng pahinga. Kalokohan niyang pahinga. Alam niyo bakit? Papaliwanag ko sa inyo. Kasi kapag tama yung panawagan at naintindihan natin panawagan na yan, mapapahinga tayo. God called us as human beings. Tingnan niyo sabi ng Bible. Balik tayo sa Genesis. Now no shrub of the field was yet in the earth. Nung ginawa niya, wala pang shrub, sabi niya. And no plant of the field had yet sprouted. For the Lord God had not sent rain upon the earth. Bakit? Bakit hindi niya agad binigyan ng ulan yung lupa, yung daigdig? Sabi niya, because there was no man to cultivate the ground. Wala kasing taong magbubungkal ng lupa eh. Walang taong mag-aalaga. So by calling, yung tao called to cultivate. Kaya tingnan niyo naman sa verse 15. Then the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to what? To cultivate and keep it. Ang sarap. Isipin ninyo, ang design ng Diyos, ang gandang paradise, ang gandang hardin, ano sabi niya? I want you, man, to cultivate it and keep it. Pangalagaan niyo ito. Magpanatilihin yung maganda ito. Subukan niyo maglagay ng isang hardin na walang magbabantay. Kahit anong ganda na sa simula niyan, hindi, papangit yan. Kaya ito palang sinasabi ng Lord, mayroong tagang pangalaga. Kaya ang sinasabi ng Diyos ganito, kaya itong tao na to, tinawag ko siya para dyan. Now, to represent God sa lawak ng Diyos, because God is infinite, and to cover and manage the whole earth, hindi kaya ng isang tao to represent the Lord. Kaya binigay niya iba't ibang kaloob, iba't ibang galing, iba't ibang kakayanan. Para saan? Para i-cultivate ang pinakapanawagan ng Diyos para sa bawat isa. Kaya lang, para mangyari yan, yung tao
dahil nung lumayo tayo sa Diyos, yung trabaho naging pabigat sa atin. By the sweat of your face, you will eat bread. Till you return to the ground, because from it you were taken from you, for you are dust. Kaya dahil tayo po ay sumuway sa Diyos, hindi tayo sumunod sa Diyos, we are working separated from God, living separated from the Lord, naging mabigat ang ating buhay. But the moment you become one again with God, doon bilang babalik yung ating pahinga, babalik yung ating kasiyahan sa trabaho. Kaya sabi mo, tingnan, for by grace, you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not as a result of work, so that no one may boast. Now, pagkatapos tayong maligtas, ano mangyari? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God, look at the words, prepared beforehand so that we would walk in them. Bago pa nilikha ng Diyos yung mundo, meron ng talaga para sa isang tao kung anong kanyang gagawin. Kaya, nung nahiwalay, kung ano-anong ginagawa, kaya we're trying our best to survive through our works. Pero sabi ng Lord, nailigtas ka na, ibabalik kita sa original mong design. Kaya ito po'y napaka-importanting bagay. Kaya kailangan muna tayong maligtas para ma-express natin yung grace ng Diyos na nasa sa atin para masaya tayong ginagawa yung ating panawagan. Kaya maraming tao, pilit nilang ginagawa isang bagay na hindi nila disenyo. Kaya tuloy, pagod na pagod sila, lalo silang nabubor kasi isip nila, pagkakitaan ko lang yan. Para silang nilagyan ng gintong handcuffs. Naintindihan? Para ka naglagay ng gintong, ano tawag din sa Tagalog? Posas. Di ba? Gintong posas. Kawawa ka naman. Parang wala akong choice kasi wala akong pagkakakitaan eh. Mali ka kasi. Kapag naintindihan mo na mayroon kang panawagan mula sa Diyos at magpakumbaba kang magpasakop sa Diyos, yung posas na yan, palalayain ka niyan at mabubuhay ka ayon sa disenyo ng Diyos para sa iyo. Yung panawagan mo may not be financially rewarding, but for sure, the Lord will never fail to provide for you. Bakit? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Pero ang sabi ng Lord, ano man ang panawagan mo, ano man ang pinagagawa niya sa iyo, anong sabi niya ng Panginoon? Ito ang ating gagawin. Sabi niya, you are what? Called, chosen, appointed by God. Ano yan? Sabi niya, chosen people, a royal priesthood. Anong priesthood? You will be bringing people to God. At hindi lang basta ordinaryong priest, but a royal priesthood. A priesthood for the Lord. At hindi lang yun, ang sabi niya, of God's own possession. So that you will what? Proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Yun ang panawagan mo. Yun ang panawagan ko if you belong to Jesus. And you're blessed. Because the work you're doing is a work that God wants you to fulfill. Kaya lang marami, paano, Pastor, kung wala ako sa tama kong lugar? At least alam mo. And start asking God to help you and guide you and bring you to where you should be. Daling ka ng Diyos kung saan ka dapat. Okay ba yan? Nagkakaintindihan? Paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa akin? Gusto niyo malaman kung anong design niyo? Balik ka sa manufacturer. Lord, what do you want me to do? Kaya sa Bible, sa Exodus, ano sabi ng Bible? Tingnan niyo. Now the Lord spoke to Moses saying, see, I have called by name Bezalel. Gusto niyo, ano trabaho ni Bezalel? CEO? Hindi. I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all kinds of craftsmanship. Ba? Artist. Ano kanyo? Gagawa lang, parang kumbaga sa ating panahon, parang mga, ano lang sila, magagaling na karpintero. Gagawa sila sa templo ng mga furnitures na gagamitin sa templo. Isip lang, bigat, ang gaan naman ng buhay niya. Ay, ang hirap, parang hirap ng buhay niya. Hindi, tandaan mo, pati yung skill na yung galing kanino? Spirit of God in wisdom. Just give you example. Nagkakaintindihan. Kaya bibigyan ka ng Diyos ng wisdom and skills. I-develop mo ngayon niya kasi binigay ng Diyos sa eto yan. Okay po? Nasusundan po natin. The moment we see our giftings, our calling, it is to serve. Not for ourselves, but to serve others. Nagkakaintindihan.
Now, yan bagay na yan ay kapahayagan din ng ating pangatlong punto. Ano po ito? Ang nais ng Diyos is for us to worship Him. Sa madalit salita, yung ating pong pagsamba ay ating pong pagtatrabaho, pagsamba sa Diyos. Kaya maraming tao ngayon tatamad-tamad na kasi hindi naman sila sumasamba sa Diyos eh. Kasi nga nawala na yung rhythm nila sa buhay. Alam niyo ba ang rhythm natin sa buhay? We work, we rest, we worked, we rest. Kaya there was evening, there was morning. Ngayon, ang nangyari sa atin, yung iba, sobrang nagtiwala at naghanap ng kanilang security sa trabaho. So they keep on working, walang pahinga. Yung iba naman, puro pahinga. Di ba? Kaya sabi ng Lord, you have 6 days to work and 1 day to rest. Bakit po? Ang laking oras na binigay sa atin to work. Because the gift God gave us, whatever we do with them, we give back the glory to God. Kaya nga we are to please God. Kaya yun po ay pagsamba sa Diyos. Akala natin pagsamba ay pagkanta-kanta lang. Yan ay isang bahagi ng pagsamba. Pero ang totoong pagsamba ay yung pagsambang pagsilbi sa Diyos. Tingnan niyo po. Ito pong salitang, and put him into the Garden of Eden to cultivate. Ang ibig sa Hebrew word niyan, according to some scholars, avad. At yung avad na yan ay ginagamit din to express worship. Kaya avad may mean serve, worship. Ganyan po, they are being used interchangeably. No? Kaya tingnan niyo po, for example, sa Exodus, you shall work. Yung work dito, avad. Now, 6 days, but on the 7th day, you shall rest. Even during plowing time and harvest, you shall rest. Now, ito pa po sabi niya. Sa Exodus 8:1, then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go that they may avad, serve. Kasi niyo, cultivate, work, serve, pare-pareho yan. Tapos then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may avad, worship me. Now, ano napansin po ninyo? Lahat yung salita na yan, kaya yung ating pagtatrabaho, yung 7 days, every time we work, that's worship. Pagpunta natin sa trabaho, sa opisina, worship. Pag nagluluto ka, worship sa Diyos. Nagkakantindihan? Hello? Lahat ng ating gagawin, pagsamba sa Diyos. Kaya pag-aaral mo, pagsamba sa Diyos. Ngayon ang mga bata, kaawa, ayaw na magtrabaho. Kasi mayaman naman ang tatay ko, ba't ako magtatrabaho? Huwag mong alisan ng pagkakataon ng sarili mong mabuhay ayon sa disenyo ng Diyos sa iyo para maging pagsamba sa Kanya. Kasi ikaw din ang lugi. Hindi sila. Sila patapos na eh. Kaya ang sino man sa ating tatamad-tamad magtrabaho, lugi tayo kasi wala tayong pagkakataon na ma-express ang totoo nating disenyo to serve the living God. Kaya nga po, ang challenge ng Diyos sa atin, sa Thessalonians, tingnan niyo po, sa Thessalonians, sabi ng Bible, look at this, sabi niya, finally, brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus that as you receive from us instruction as to how ought to walk, sabi niya, and please God. Sabi niya, kasi, alala niyo kanina, yung binasa natin, nung dinidiscuss niya how to work, we are to work as in express our love through work. Ano sasabi niya? Doon, kailangan mo ng alin? I-please si God. That's worship. Now, ito ang amazing. Now, sabi niya ganun, so that you would live a quiet life. You work with your hands so that you will live a quiet life. Now, pag-isipan niyo mabuti. Yung sinasabi doon, striving rest. Ano niyo ibig sabihin? Kaya maraming tao, punong-puno ng reklamo. Punong-puno ng kaguluhan ng puso. Walang quietness ng puso. Dahil hindi sila nagtatrabaho to worship God. Hanapin niyo po ang pinakatamad sa opisina. Yun ang reklamador. Napansin niyo ba yan? Hanapin niyo ang pinakamatamad sa bahay. Reklamador. Kasi yung masisipag, wala ng panahon magreklamo. Samantalang tatamad-tamad. Ay, kakainis ng taba natin. Ano? Ikot ang ikot. Grabe talaga itong mga boss natin. Kaya kwento ko saan-saan. Kaya kapatid, listen. If you want to really worship God, don't worship God with your lips, but worship God with what? With our work. Sabi ng Bible, finally, sabi niya, slaves, in all things, obey those who are your masters on earth.
Ito mga slaves na to, hindi pwede mag-resign. Ito mga slaves na to, talagang pag-aari sila ng amo nila. Walang slave ngayon, ano? Pero ito sabi niya, but whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. Knowing that from the Lord, you will receive the reward of inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Kapatid, whether you're doing a voluntary work, whether you're doing a work na binabayaran ka, you give it your all. Kahit trabaho sa bahay, you give it your all. Hindi, inutos ako magulang ko, pamilya ko naman to eh. No, that's worship. Whatever you do it what? Heartily. Tingnan niyo yung katabi niyo. Ano ginagawa mo ngayon? Nakikinig. That's part of your worship. Do it heartily. Yung nakikinig ka talaga ng mabuti. Hindi yung, di ba? Talagang heartily. Yun ang sinasabi ng Diyos. When we do our work, we do it heartily. Kapatid, walang pinagkaiba ang pastor sa mga nasa trabaho. Pareho lang ho tayo. Wala akong pinagkaiba yung clergy sa laity. Wala akong pinagkaiba ang sacred sa secular. These are all worship before God. Nagkakaintindihan? Wala akong first class at second class citizen. Lahat po tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. At walang blue at white collar job. Lahat tayo working for God as our worship to the Lord. Amen? Maging sa panahon natin ngayon, pansinin po ninyo, itong pagtitipon natin, wala pong sino man sa atin, ikaw mababa ka, hindi, pantay-pantay lang ho tayo dito. Bakit? Sa harapan ng Diyos, we are all children of God, serving Him, worshiping Him. So friends, let me end by saying this. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo ito. Kaya ho maraming tao pagod. Nung si God, natapos niya yung trabaho, saka siya nagpahinga. Everything was done. Since we are to please God, hindi ho tayo to appease God. Magkaiba yun. To please God is to do it for pleasure of God. Yung kasiyahan ng puso ng Diyos. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ang response sa atin, Lord, I just want to please you. Hindi tayo magtatrabaho para, Lord, i-bless mo ako. Para, Lord, patunayan ko sa iyong mahal kita. Hindi ganoon. Lord, dahil sa pagmamahal mo, I will give my best. Lord, dahil mahal mo ako, dahil niligtas mo ako, Lord, I will serve you with all of my heart. It is a response to God. Yun ang ibig sabihin ng pagpiplease sa Diyos. Nagkakaintindihan? Hindi tayong tatrabaho para sakali matuwa ang Diyos sa akin at pagpalain ako, hindi. Hindi gagawin ko to dahil minahal ako ng Diyos. Kaya rested siya. Kaya nga itong isang bagay, when Jesus Christ died on the cross, sabi niya, it is finished. Ano sinasabi ng Diyos? Tapos na lahat, hindi mo na kailangang patunayan anumang bagay sa harapan ko. Ginawa ko na lahat. Ang kailangan mo na lang, tumugon sa nagawa ko na sa iyo. Nagkakaintindihan? Kaya tayo nagtatrabaho ng may pahinga. Hindi para magpahinga. Yung iba, trabaho ko ngayon para pag-retire ko, gagawin ko na yung gusto ko. Hindi. Nagsisimula tayo sa pahinga natin sa Diyos. At dahil pahingado tayo sa Panginoon, naglilingkod tayo na may sigla para sa Panginoon Diyos bilang ating pagsamba. Nagkakaintindihan? Kaya ang tanong, are you resting now in Jesus? In the finished work of Jesus? And no longer trying your best to prove something to God and to somebody else. Hindi mo na kailangan. Kailangan mong lumapit kay Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, hindi mo kailangan na matayog ang trabaho. Ang kahalagahan ng trabaho ay wala sa uri ng trabaho, kundi ikaw na siya magpapahayag ng kahalagahan nito. Maging ikaw ay mason sa isang building, o ikaw ay isang janitor, ikaw ay isang CEO, anuman ang trabaho mo, we are all to serve one another, to worship our God. Dahil ang pagtatrabaho ay plano ng Diyos sa iyo. At panawagan natin. At ito ay pagsamba natin sa Panginoon. Ang tanong lang ay, talaga bang ikay tagasunod ni Jesus? Na masasabi mo, ikaw nga na mapapagod at nabibigat ang lupa. Lumapit kayo sa akin. Kunin niyo ang aking pamato
At bibigyan ko kayo ng kapahingahan dahil ang aking pamato ay magaan at angkop para sa iyo. Kapatid, kung ikaw yung kinakausap ng Diyos at nararamdaman mo yung pagod sa iyong mga ginagawa na parang walang kabuluhan, sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi yan totoo if you submit yourself to God. Kapatid, kung ikaw yun, sabi mo, Lord, gusto ko pong kunin ang iyong pamato. Gusto ko pong magtrabaho para sa inyo. Gusto ko pong, Panginoon, i-reflect, ipahayag kung sino kayo sa akin pinagtatrabahuhan. Kahit Panginoon Diyos, ano man ang aking ginagawa, dalahin kong makita kayo sa akin. Maging ako'y nag-aaral, maging ako'y nagtatrabaho sa bahay, maging ako'y nagtatrabaho sa opisina, maging ako'y nagtatrabaho sa gobyerno, kahit kain man ako naroroon, I pray that they may see you, the very image of God in me. And Lord, I want to work for you. Kapatid ko, yan ang luobin ng puso mo. Pakitaas mo ng kamay sa Panginoon Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Panginoon Diyos, nakikita niyo mga kamay na ito. And I pray, sa lahat na nakataas ang kamay, pakisabi mo sa Panginoong Isus. Salamat po na kayo nag-aalok ng kapahingahan. At lumalapit ako sa iyo ngayon. Kinukuhang yung pamato dahil gusto ko po magtrabaho para sa inyo. Gusto ko po magtrabaho ayon sa panawagan niyo sa akin. Gusto ko po magtrabaho bilang pagsamba sa iyo. At aming Ama, inaalay ko po ang aking buhay ngayon at ang aking trabaho sa inyo. At dalahin ko, Panginoon, na idalhin niyo po ako kung saan ako nararapat upang maging kapahayagan ng iyong kabutihan, kapahayagan ng iyong kadakilaan, kapahayagan ng iyong pag-ibig, kapahayagan kung sino kayo, O Diyos, sa buhay ko. Kapahayagan na kayo nga ang may likha ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon. At kayo namatay sa krus ng Kalbaryo upang kayo bigyan ng bagong buhay at ibalik sa aking disenyo. At salamat po sa kaligtasan, at salamat sa panawagan, at salamat din, Panginoon, sa pribilehiyong sumamba sa inyo sa magitan ng aking trabaho. At yung mga Panginoon Diyos, kasama namin dito na wala pong trabaho, I pray to open doors of opportunity for them to serve you. To be a blessing to the society, a blessing to many people, bilang mga representative ninyo, O Diyos, saan man kami naroroon. Salamat po aming Ama at pagpalain niyo pang bawat pamilyang aming nire-represent. At sa iyong lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Mga kapatid, next week, gusto ko po sanang yayain kayo. Dalhin niyo po yung nagre-represent ng trabaho ninyo. And hopefully, sa araw na yon tayo po ay mai-commission ng Diyos kung saan man tayo naroroon bilang kanyang lingkod sa ating mga kanikanyang pinagtatrabahuhan. See you next week po. God bless you. God bless you.